Unti-unti nang mabubuwag ang core ng Rain or Shine kung matutuloy na ang pag-alis ng mga players na to. So far, may mga players naman silang pinag-sign na. Base sa aming nakalap, ang mga nakatanggap na ng renewal si Jonoy Clarito ng 3 taon, Adrian Nocum, Jun Roque, habang yung iba meron pang 2 taon na natitira. Alam nyo ba, ang mga players po na posibleng di makapag-sign ng bagong contract, yun pa talagang may mga mahalagang parte sa team. Mas mabuti pa kasi Eric Nanas, parang siya na lang siguro may iwan dyan na alive. Una, si Gian Mamuyak. Si Gian, ang pinaka-headline sa Rain or Shine ngayon na inaabangan ng media. Depende kasi sa kanyang desisyon, naghihintay lang din ang Ross. Kapag si Mamu magdesisyon na aalis, hindi na rin itutuloy ng Ross ang contract signing. Kaya kung napapansin nyo, stallmate talaga siya. Kung halimbawa din na magdesisyon na lilipat na lang siya sa Ginebra, mas lalong iiwan na lang na nakabukas ang free agency para sa kanya. Para sa akin si Mamu, ang pinakasayang na player na pwedeng pakawalan ng Ross. Siya din yung isa sa pinaka-consistent players dyan. Versatile na wing, go-to guy, minsan bumubuhat pa nga yan. Sa main core ng Ross, siya ang main character na sumasalamin sa nabuong roster ni Coach Ye ngayon. Kung ako sa Ross, bakit di pataasan agad yung offer sa kanya? Ang Ross din kasi ang team na yung hindi ka pinipigilan sa kung anong gusto mong gawin. In fact, magiging masaya pa nga sila kapag naabot mo ang overseas career. Pangalawa si Andre Karakut, isa pa to, player na vital piece sa Ross. Matatag ang shooting ni Karakut hindi dahil kay Bella Bilin. Kahit pa naman nung wala pa siya, solid na talagang shooting niya. Maasahan din siya sa crucial baskets at crunch time. Si Karakut sana masasabi mo na future ng Ross basketball dahil sa kanyang firm shooting at consistent ang numbers niya. Ang problema, malapit na magsimula ang Governor's Cup. Pero hindi pa malinaw ang direksyon kung saan siya. Sa mga practice games, sila Mamu at Karakut nandyan pa naman. Sana matandaan ng Ross yung career high 29 points niya na siyang dahilan kaya nanalo sila at bumagsak ang San Miguel sa quarterfinals. Pangatlong player po ay si Dio Quahaw, ang 22nd overall pick ng Ross na dating trusted player ng Letran. Ayon kay Coach Yang, may talentong batang to, kaso nga lang napunta siya sa isang team na mas maraming naunang nahasa kesa kanya. Siguro kung kukunin to ng teams na gaya ng Blackwater o Terra Firma, baka dyan lalabas ng totoong potensyal niya. Pang-apat si Bo Belga, parang tanggap naman na ni Bo na kapag mag-expire ang kontrata niya, hindi na siya ipagsasign. Pero ayon sa mga sources, sa kasagsagan ng practice game nila, may narinig daw sila si Belga isasama sa coaching staff. Kasi parang yun naman ang ginagawa niya ngayon sa mga batang core. At kapansin-pansin din sa bench, hinahayaan na lang siya ni Coach Yang na magturo kahit di pa niya ito trabaho dahil si Bo, isang experienced big man. Kaya nung kinuha ito ng Ross, hindi na siya kailanman na-trade. Mas pinili pa nga nilang i-trade si Kinyahan kaysa kanya. Anyway, si Belga, wala namang dapat patunayan. Aminado si Belga ngayon na hindi na rin niya kaya ang fast-paced style ng mga bata. At half-court na lang daw kaya niya takbuhan. Pang-5, si Joshua David. Siya yung nakikita ko na parang next Jared Dillinger sa PBA. Hindi siya scorer type talaga pero sa playmaking, malaking bagay ang mga nagagawa niya para sa Ross. Pero nung sa laban ng Ross vs Ginebra sa Game 4, grabe yung ambaga niya, parang hindi pang rookie. Kaya niyang sumabay at meron siyang attitude na hindi na-intimidate kahit caliber team pang kaharap. Sayang ang batang to kung mawawala sa Ross. Pero ang tungkol sa pag-alis niya ay rumor pa lang naman. Hindi naman siguro kasi sigurado ang Ross. Siya yung nabibigyan ng mahabang playing time kapag nai-injure si Felix Limeti. Alam niyo naman, nakikita din ng Ross na si Limeti unti-unting nagiging injury prone. Malaking bagay na nandyan si Joshua David. Kesyo, dahil sa pinag-aanda ang PBA draft ng Ross ngayon, kailangan nila mag-unload ng iba pang guards para magpapasok ng iba sa lineup. Masikip na din ang Ross, kaya wala na rin sila magagawa. Sa totoo lang, dapat magpasalamat ang PBA teams ngayon sa Ross dahil sila yung tagahasa ng mga players at tagapahinog habang sa kabilang dako may tagapitas. Ang Ross ang tagaparami ng best players. Pero hindi sa kanila nagtatagal kaya ganito.